At mukhang matutuloy na nga itong matagal nang napapabalita na itong San Miguel Beer at Blackwater ay magte-trade ng players. Mukhang dadali na itong si Cedric Bearfield sa San Miguel Beermen at ang magiging kapalit nito ay si Wami Tiongson at isang draft pick. Parang natanggap na ni Coach Jeffrey Cariaso na itong si Cedric Bearfield ay hindi na gustong magtagal sa Blackwater bossing. At ang ibig nitong sabihin, mas mabuti pa na i-trade na niya to kaysa intayin na maging free agent at basta na lamang umalis dito sa Blackwater. Kung ite-trade nila ngayon si Bearfield, at least may chance na meron silang makuha na kapalit. Kaya nga itong si Coach Jeffrey Cariaso ino-offer na si Bearfield sa San Miguel kapalit ni Wami Tiongson at ng isang draft pick. At least ito si Wami Tiongson sigurado na maglalaro yan sa Blackwater. At alam naman natin na kapag binigyan ng oportunidad maraming mai-score itong si Wami Tiongson gaya nung nandun pa siya sa Terra Firma. At ito naman si Cedric Bearfield, well alam natin kung ba't yan gustong makuha ng San Miguel Beer. Matagal na nilang problema yung hinahanap nilang pwedeng pumalit dito kay Chris Ross sa point guard nila at itong si Bearfield na magiging solusyon dyan. Kaya nga sa panangin ng mga insiders, yung paglipat ni Bearfield sa San Miguel ay only a matter of time talaga. Parang nawalan na raw ng interes ng TNT dito kay Bearfield dahil nga, well, nasa kanila na si Jordan Heading plus nandiyan pa si Robert Bolick. Meron ding mga balita kasi na baka yung draft pick daw ng Blackwater ay kunin ng TNT para ma-draft ito si DJ Fenner. Baka yan daw yung gusto nilang makuha instead na si Cedric Bearfield. So iyan yung sitwasyon ngayon dito at yan ang dahilan kung bakit kaya nasa kahit farm team ng MVP group itong Blackwater, malaki ang chance na si Cedric Bearfield ay sa San Miguel Beer mapunta. At yan naman talaga yung inaasahan ng marami na mangyayari dahil nga itong TNT parang kontento na si Jordan Heading yung kanilang magiging point guard at willing naman daw talaga ang TNT na hayaan na mangyari ang trade na ito. Ang isa pang team na willing daw na gumawa ng malaking move ngayon ay itong NLEX Road Warriors at ang kinakausap naman daw ngayon nitong NLEX ay ang Barangay Ginebra. Dahil ito NLEX interesado na makuha ito si Isaac Go. Nakababalik lamang mula sa injury at baka ang ipalit naman nila dito ay itong si Brandon Ramirez. So magpapalitan ng center ang Ginebra at ang NLEX Road Warriors. Ang balita raw kasi itong NLEX Road Warriors gusto yung perimeter game nitong si Isaac Go at yan ang dahilan kung bakit ito ay kanilang gustong makuha mula sa Ginebra. Dahil sa ngayon itong si Isaac Go ay ang balita natin 100% recover na mula do sa kanyang injury. So wala nang worry si Coach Jong Wichiko na ito hindi magiging fit para do sa kanilang lineup. At ito naman si Brandon Ramirez, alam natin magaling na player yan. At yan naman ay makakatulong sa Barangay Ginebra. So walang matatalo dito. Sabi nga nila win-win ang nabanggit na trade para dito sa mga nabanggit na teams. Kaya nga kung sakasakali itong si Brandon Ramirez, talagang makakatulong yan dito sa Ginebra at syempre dito sa San Miguel Beermen o rather dito sa NLEX Road Warriors. At alam naman natin na hindi magiging biro talaga yung ganitong klaseng pag-a-adjust para sa mga nabanggit na teams. Lalo na at nakita naman natin na itong si Brandon Ramirez at Isaac Go ay parehong mga big men yan na medyo underrated pero parang makatutulong dito sa mga teams nila. Kung magpapalit itong si Isaac Go at Brandon Ramirez ng teams, nasisiguro natin na ito yung trade na hindi matatawag na lopsided. Dahil si Isaac Go, magiging perimeter player yan ng NLEX at ito si Brandon Ramirez naman. Siyempre sa laki ng katawan nito, pwede talagang gamitin defensive stopper ni Coach Tim Cone. At alam yan ni Coach Tim, kaya nga yan ang gusto niya talaga na makakuha na player ngayon sa PBA.